Nakapasa ka, Emilio Aguinaldo, sa huli mong pagsubok. Isa ka na ngayong kasapi ng kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ano ang nais mong itawag sa iyong kilusan? Magdalo po, Senyor. Kakagaling ko lang sa isang pagpupulong at alam na sa Maynila ang katipunan. Ayon kay Supremo, kailangan na magsimula agad ang himagsikan. Si Chacon gusto nang dalhin sa komandansya ang lahat ng lalaking nag-aral at may kaya, kasama sa listahan ng pangalan nyo, General Candido at Luis Aguado. Baka kailangan lumayo na tayo sa bayan. Mabuti pa kaya, Miyong, mamundok na lang tayo. May pagtatapat ako sa iyo, Hilaria. Hilaria, isa na akong mason at kasapi na rin ako ng katipunan. Hindi lamang kasapi, ako ang pinuno ng katipunan dito sa Cavite. Naiintindihan ko iyon, Miyong. Naiintindihan ko ang iyong adhikain. Hindi ko man maintindihan ng buo, pero naniniwala ako na may malaking dahilan kaya mo ito nagawa. Suwain! Patayin! Maghunos dili kayo mga kasama. Ang Cavite El Bueo ay isa ng malayang bayan. Papayag ba kayo lahat na magpasakop muli sa bansang Espanya? Hindi! Hindi kami papayag! Kung gayon, sa lahat ng mga kalalakihan, inaanyaan ko kayo para sumama sa akin. Kung ayaw nyo na magpaalipin sa bansang Espanya. Handa na ba tayo? Wala tayong armas, wala tayong baril. Hindi pa hinog ang panahon para sa atin. Mawalang galang lang po, Lolo, mga kasama. Mas mamatamisin ko pa lumaban ng hindi pa hinog kaysa tumanda sa pamamalakad ng nabubulok. Hindi ilaw ang mangarap sa maghimalaya. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Laban ng hukbo ni Emilio Aguinaldo sa Imus, Cavite. Battle of Binakayan, pagkamatay ni General Candido at Lieutenant Chacon. Candido! Hindi totoo yan. Mga Ginoo, ang pinuno ng magdiwang si Andres Bonifacio. Maraming salamat, Don Mariano Alvarez. Salamat sa iyong paglahok. Hindi lingid sa ating kaalaman ang tagumpay ng revolusyon na ating ipinamalas na kagitingan. Kung ganon, bakit hindi na lang tayo magtayo ng isang pamahalahang paghimagsikan? Mag-halal tayo ng isang pinuno, mag-halal tayo ng isang kabinete. Bakit pa mag-ahalal? Ang Supremo ang karapat-dapat na maging pinuno. Nire-respeto siya ng lahat. Maaari din nating piliin ang mga posisyon sa kabinete. Pagkatapos ng pagbobotohan sa Hacienda Tejeros, si Emilio Aguinaldo ang nahalal bilang Pangulo. Bilang Pangulo ng pamahalang himagsikan, susundin ko ang lahat ng mga batas. Mga kasama, ang aking unang kautusan bilang Pangulo ng pamahalang himagsikan ay ang buong suporta sa lahat ng mga pwersa sa Pasong Santol. Kapalit ng tigil putukan at pagsuko ng armas sa pamahalaan, kabilang sa pagbabayad ng 800,000 piso, hahatiin sa 4 na hulugan ay ang proteksyon ng kanyang kagalang-galang Gobernador General at upang magkaroon ng kapayapaan sa mga susunod na taon. May mga pagbabagong ihahatid din ang pamahalaan, kabilang ang mga sumusunod. Una, ang pag-alis ng mga praile sa kanilang lupain. Pangalawa, pagkakaroon ng representatibo sa Korte ng Espanya. At pangatlo, pagtaguyod ng isang sistema ng katarungan at maayos na pagbibigay ng buwis. Ang watawat ng Pilipinas ay disenyo ni General Emilio Aguinaldo nang siya'y pinatapon sa Hong Kong noong 1897. Ang pagbabalik ni Emilio Aguinaldo at kanyang mga kasamahan sa Pilipinas. Senyor Apolinario Mabini, bilang presidente, balak ko nang ideklara na ang independensya ng Pilipinas. Unahin mo munang ayusin ang kabinete mo. Planuhin mong maigi ang sistemang politikal na gusto mo bago mo ideklara ang independensya. Higit sa lahat, baliwala ang independensya kung walang ibang bansang kikilalanin kayo bilang malayang bansa. Kaya ako kayo pinapunta dito, Senyor Mabini, bilang presidente ng Pilipinas. Tulungan ninyo ako bilang maging mahusay, magaling at matatag na Pangulo. Sa bayan ng Cavite El Buejo, lalawigan ng Cavite,
ngayong 12 ng Hunyo 1878 sa harap ko, Don Ambrosio Rizales Bautista, Auditor Miguera at sadyang komisyonado na itinalaga upang ipahayag ang tanging araw na ito na ang pamahalaang diktadoryal sa Pilipinas ayon sa katatas ng kataas-taasang diktador, Don Emilio Aguinaldo E. Fami. Tayong mga nagtitipon ay ipinapahayag natin ngayon at kinasisiyahan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang mapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalat na kalat sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayong hawak ko na ang watawat na aking winawagayway sa harap nitong kapulungan at nalunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kahuli-hulihang patak ng ating dugo.